Hello guys, welcome to my channel. So, kagaling na namin sa Seafood City, In about 1.5 miles, turn right onto Barker Cypress Road. Sugarland, Texas. About 1 hour away mula sa bahay namin yon. So, 1 hour papunta, 1 hour pabalik. And tinry ko, bakit naka-stop to? Tinry ko na mag-drive ng nakasokbit pa rin yung yung carry pistol, which is the PSA Dagger, Palmetto State Armory Dagger, a Glock 19 clone. So kasay siya ng Glock 19. Wala mag-drive dito, nasa harapan. Anyway, so nasa siya, 4 o'clock position, 4 o'clock position. Short drive na ganito, pwede yan. Kasi pag naglo-long drive kami, nilalagay ko sa bag yung barrel or sa ibang part ng sasakyan. Pero sabi ko, try ko kung komportable pa rin siya kahit hindi ko nauubarin. Kasi usually ina-unholster ko siya tapos lalagay ko somewhere. Pero yan, hindi ko hinubad mula nung nagsimba kami, kumain, nag-grocery, tapos drive pa uwi. Nandito siya. So second week, bibigyan ko kayo ng update, no, ng pagkikerry ng Palmetto State Armory Dagger. And ito yung step up kasi usually micro compact, subcompact ang kinikerry ko. Yung size na yung basta pwede mong i-pocket carry. Ito hindi mo pwede i-pocket carry kasi nga yung size niya, no? Yung frame. So far so good. Nung initial carry ko for the week, naiilang ako. Ang laki. No, kaya bumalik na uli ako sa sa Ruger LCP 380. Ruger LCP napakaliit, micro compact yan. Pwede magdi-disappear sa pocket mo yan. Pero sabi ko hindi, baka sanayan lang. Baka sanayan. Kasi yung iba nga nakakapag-carry ng full size eh. Tsaka 1911, diba? On the body hindi bag carry. Ibang usapan to. Turn right. Kaya ang sinishare ko yung pag-carry ng on body carry. I'm sure sa Pilipinas bihira ang naka on body carry kasi nga for the longest time bag carry ang ginagawa dyan, ang practice. May mga napapanood akong video, no, yung may isang lalaki Turn right onto Barker Cypress na Road. pinapag-ride dito. May isang lalaki nagmumotor kita bakat na bakat kaya hinuli. Ayoko dito dumaan sa iba ka dadaan. Ayan. So yan, mamaya pag stop na, pag uwi natin, gagawa tayo ng ng mga variations ng on body carry. Okay, we're here. Ay. So drove 1 hour one way with the PSA Dagger in the 4 o'clock position. Laman, nakita laman. Kita yung waistline mo. Kita yung laman. Okay guys, nandito tayo sa loob ng bahay. Bigyan ko lang kayo ng update. How was it carrying a compact pistol? Glock 19-ish na pistol. So ganito, dahil malamig ngayon, naka-jacket ako. Ayan. So kahit yumuko ako, lumuhod. Ayan, ganito itsura ko kanina sa simbahan Hindi naman siya makikita. And yun ang kagandahan pag may open carry law, kahit ma-expose siya or mag-print, you don't have to worry about it kasi allowed nga open carry. So yun din yung misconception guys, no, nung pinasa yung open carry sa Texas, it doesn't mean na lahat naka-holster na dyan na sa labas na na ready pang cowboy. No, hindi. Protection yon para sa mga concealed carriers, no, na hindi ka makasuhan kung inadvertently lumabas yung barrel mo na hindi mo naman sinasadya. So ibang klase yung yung mga tao na like yung sa Pilipinas, no, nasa Pilipinas ka tapos sinita ka dahil nagmumotor ka dahil may nakabukol sa sa t-shirt mo. No, I mean, alam mo na nga bawal sa Pilipinas ang IWB, 'di ba? As of today, no? Ano pa ngayon? February 23, 2025, 'di ba? Tapos
makikerry ka ng IWB, tas nakabukol pa. I mean, hindi ka man lang nag-effort na itago, no? So dito, kahit allowed kami na na mag open carry, preferred ko pa rin yung concealed carry, no? Pero I don't mind yung open carry, no? I don't mind. Pabor pa nga yun sa amin dahil nga hindi na kami mamumblema kung magpiprint yung barel or sisilip, magpapagas ka. Hindi pala magpapagas kami, nagagas eh. Yuyuko ka. Walang problema dyan. Yan. Yuyuko ka from time to time. Diba? Okay. So, sabi ko kanina, ay wala ako kanina undershirt. Kaya nung pagsuksok ko, sabi ko, ang lamig. Ang lamig ng barel. Kaya ginawa ko, nilabas ko siya sa damit ko. Kaya nakaganyan ako kanina. So, maganda 4 o'clock. 4 o'clock position. So, 12 o'clock, 6 o'clock, 5, 4. Kahit nagda-drive ako, komportable ako sa 4 o'clock position. So, tatanggalin ko na to para makakita nyo maigi. Ay, hindi. Bago ko pala tanggalin, may option ka eh. So, kung nakaganito ka, hindi na siya nakikita, pwede mo pa siya ipasok sa, sa shirt mo. Pwede mo pa siya ipasok. No? So, talagang hindi halata. Okay? So, tatanggalin na natin. So, ito lang, update lang sa pagkikerry ng compact pistol. Okay? So, yan siya. Pero never nyo ako makikita na bihira ako mag-carry ng ganito. So, usually, pag inside the waistband carry na sa Pilipinas, paplanuhin mo pati yung isusuot mo. No? As much as possible, loose clothing. Okay, ito, masikip to. Ibig sabihin, fit. Pero naka-jacket naman ako kanina, kaya walang problema. So, ayan siya. Ang problema pag ganito na fit, pagka yumuko ka, or may kukunin ka, minsan dahan-dahan, umaakit na yan, umaakit yung damit mo. So, ma-expose na yung barel. Okay? So, I advise, magkaroon kayo ng ngayon nagsuot ako ng undershirt. Kasi yun nga, yun nga, sabi ko kanina, malamig. Mararamdaman mo. Tapos kung mainit naman, yung pawis mo, magre-react yung metal slide. So, minsan kinakalawang yung carry pistol nyo. Kasi nga nagre-react sa pawis. And wag yung gagawin yung Mexican carry. No, yung sinusok-lusok lang sa sa pantalon. Walang holster. So ito, nahanap ko to holster ko ng ng Glock 19. Dati ko pa to. Anyway, so hindi ko talaga ina-advise na magsusuot lang kayo ng ganyan tapos nakasuksok sa nakadikit sa brief nyo. Plus parang hindi hygienic may pulbura yan. So tapos protection din sa metal parts ng barrel mo, sa barrel, sa slide. Yung pawis mo kasi, lalo na sa Pilipinas, mainit, magre-react yan, no? So, always keep your gun clean. Tapos, paano pag may oil yung barrel mo, tapos susuksok mo lang, di ba? Hindi rin maganda. Tapos, by law, dito sa US, pag magkikerry ka, dapat, lalo na yung outside, open carry, dapat nakakabit sa belt. Ngayon, nakalimutan ko na. Hindi ko alam kung in-update nila na required pa ba na mag-belt. Pero, being a responsible gun owner, mas maganda na naka-belt ka. Okay? So, sinisimulan ko, nag-insert ako sa likod. Tapos, I work my way in sa 4 o'clock position. So, sa ganito, ito yung 3 o'clock eh. Ito, medyo 4 o'clock, 3 and a half. Yan. Komportable ako kahit mag-drive ako. Okay, wala akong problema rito. So, pero pag long drive, syempre, hindi ako nagsusukbit. Nilalagay ko sa bag o sa console or meron pa ako isa pang nilalagyan sa kotse. Okay? Kasi maapektuhan yung spine nyo, yung posture nyo pag naglo-long drive kayo, tapos may baril ka. No? Meron ako kaibigan, nagkaroon siya, nagka-problema siya sa spine alignment.
Kasi yung wallet daw niya, dito inuupuan niya. So tabingi yung ano niya, spine niya. So ganun, dapat pag long drive, komportable. Pero pinakita ko naman kanina, 1 hour driving, walang problema sa 4 o'clock position. Okay, so sabihin niyo siguro, ay hindi pwede sa ano yan, sa Pilipinas kasi mainit sa Pilipinas. Pero minsan maulan naman eh. So pwede yung light jacket, piliin nyo, light jacket. Or, once upon a time, nung gun owner ako sa Pilipinas, before RA 10591, ang uso noon, pag magpi-PTC ka, naka-chaleco. Ito na yung pinakamalapit na chaleco ko. Wala akong chaleco eh. Ay yung ano, yung vest na pang ano, yung vest na pang reporter, yung maraming bulsa. No? So, ganun ang pag-carry sa Pilipinas. So, parang ganito. At least talaga concealed pa rin. Di ba? Alam nyo yon yung vest na ganito lang, open siya sa shoulders, tapos maraming pocket, pang reporter. Ganyan daw mag-carry dati, pero hindi ako nag-carry dati sa Pilipinas. Wala akong PTC, pero hindi ko inabot yon. Okay, so, paano sabihin nyo na, ay paano yan sa Pilipinas, mainit, kaya ako nag-undershirt ako ngayon. Mainit sa Pilipinas, hindi pwede yan, yung mga jacket na makapal. So, ang sinusuot ko naman dito, syempre, mainit din dito pag summer. Diba? Mainit din, Texas to eh, pag summer. Pag malamig, malamig. So, mga ganito, mga loose clothing, loose na polo, yan. Concealed pa rin eh. Okay? Concealed pa rin siya. Diba? So, yun talaga. From time to time, minsan bubukol yan. Diba? Pero so, you can argue na, eto po, judge ang suot ko ng time na yon. So, kung sakali may sisita sa inyo, maganda mag-picture kayo ng sarili nyo, paano kayo nag-carry at that time. Nang sinita ka ng polis na bakit nagpiprint ka. No, napakahigpit naman ng pulis siguro kung sisitahin ka. No, lalo na kung may license ka naman. So dati, naabutan ko rin 'yan dito sa Texas eh na meron akong concealed carry tapos wala pang open carry noon. So ingat na ingat ako mag-print. Magpi-print talaga 'yan, pero what can they do? Pero ito yung mga pwede kayong magpatong ng kunyari naka-t-shirt ka sa loob na manipis lang. Tapos magpatong ka ng polo na ganito. As much as possible colored. Huwag yung puti or see-through. Diba? Ayan, mga loose. Mga loose lang. Yan. Hindi na makikita eh. Diba? Hindi makikita na may dala ka. And, tawag dito. Yun nga, isa sa mga magbabago yung pananamit mo, no? Iiwas ka doon sa mga tight-fitting na shirt. Na hapit, tapos magki-carry ka. Well, makaka-attract ka ng attention. Di ba? So, ito, minsan, ganito ang suot ko. Kahit allowed that, tandaan nyo, allowed ang open carry dito, pero ako, nag-iingat pa rin ako. Bakit? Kasi, gusto ko yung nasa akin yung element of surprise. Yan. So, yun, ang feedback ko sa inyo, 2 weeks na ako nagki-carry ng Palmetto State Armory dagger na 4 o'clock position. Parang nasasanay na ako. Pero nung first week, naiilang sabi ko, parang ang laki. Parang natitempt ako na bumalik doon sa mga maliliit na baril, mga micro. No? Natitempt ako. Pero sabi ko, ang problema ko kasi, ang pinag-iisipan ko na ngayon, what if kailangan kong gamitin yung baril ko? By the way, na-safety check na to prior to filming. What if kailangan kong gamitin yung baril ko? Mas magiging accurate ba ako kung maliit yung dala ko or ganito? Mas accurate ako dito eh kasi mas malaki siya. Mas maganda yung grip ko. 'Di ba? Tapos eto 15 rounds to eh kasi 'di ba Glock 19 magazine, pero ang kinarga ko lang dito 12 rounds para gumaan. Pwede kong pa nga ito gawing 10 rounds lang eh. Bakit? Kasi yung sa ko naman, sa reload, yung reload ko. So, kita nyo guys yung barrel nandito sa kanan, 4 o'clock. Tapos yung spare mag ko nasa kaliwa.
para hindi lahat ng weight nandito. Para hindi ka naglalakad na bigat na bigat ka dito sa isang side. So, andito, ang spare mag ko, may sarili siyang magazine pouch. Pwede ko siya ikabit sa belt or nilalagay ko na lang sa loob ng pocket para hindi rin makita. Okay? So, okay lang kahit hindi ko gawing 15 rounds yung magazine ko dito para gumaan yung carry ko. Dito naman, Glock 17 magazine ang ang dala ko, pero niload ko lang dito 15 naman, 15. Okay? So, dun sa magkikriticize na ba't hindi mo tinodo yan na 15 o 17 plus 1? Well, yung iba nga hindi nagkikerry, tapos ikikriticize mo yung taong merong Glock 17 magazine na anytime pwede ko dagdagan. Diba? Tapos nasa kanan ko naman pocket, nasa kaliwa. Ay, sorry. Hindi ko napakita. Nasa kanan pocket ko naman yung ID ko nandito. So, kasama yan. Being a responsible owner, kahit nasa Pilipinas ka or nasa US, dapat meron ka identification or yung license mo to carry. Andito rin yung license ko. Just in case na magkaroon kasi ng ang advices, pag nagkaroon ng shootout at nagamit mo yung baril mo, you need to provide identification, tapos kailangan i-turn over mo yung baril mo. Kaya hindi ko rin ina-advise na mag-carry kayo ng mamahaling baril kasi isusurrender nyo yan during investigation. So ito yung ulitin ko lang, Glock 19 clone, Palmetto State Armory dagger, binili ko lang dito yung lower. Tapos ito binuo ko from scratch, bumili ako ng barrel, bumili ako ng slide, bumili ako ng sight, ako rin nagkabit yan. Backplate, tapos yung loob nito, firing pin and everything, ako rin nag-install. Pinag-iisipan ko pa kung papalitan ko yung barrel ng flush fit para mas magaan. Kaya ito siya. Kasi nga, di ba, sabi ko, huwag kayong mag-carry na masyado. Hindi naman ito mahal Mura lang din dahil ako lang bumuo nito. Pero yun guys, ganun lang ako nagki-carry. Nakakapag-adjust na ako sa ganitong size. Galing sa Taurus GX4, napakaliit. Ay hindi, mas maliit pa pala yung Ruger LCP 380. Pero yan, malamig or mainit, di ba? There are ways. Ito pag malamig, ito. Ganito. Pag mainit ang panahon, light polo. Either yung botonet, covered pa din yan. Pero dapat loose fitting, hindi yung hapit na parang suman na ganyan. Diba? Loose fitting pa rin para hindi ka maka-attract ng attention. No? And sa ganito, pag nag-t-shirt ka sa loob, may isa ka pang option pala. Minsan din ginagawa ko talaga pag kino-cover ko pa na ganyan. Pagka minsan na luluhod ako mamaya, minsan gumagapang yung damit. Ayan. So ayan guys, binigyan ko lang kayo ng update regarding my concealed carry pistol, which is the Palmetto State Armory dagger in the 4 o'clock position. Yan ang sasuggest ko. Bago ko pala tapusin to, bakit sir hindi ka dito sa mag-carry? Well, kanya-kanya yan Kanya-kanya kung saan kayo komportable. Hindi lang ako komportable na may nakatutok kay Junior, lalo na pag uupo ako at magdadrive ako sa kotse. No? Hindi dahil sa wala akong tiwala sa baril. Hindi mo rin kasi alam yung circumstances Although mas mabilis syempre bumunot pag dito ka, appendix carry ka, mas mabilis bumunot. Pero, I don't know. So, siguro, comment down below. Preference lang siguro. So, in preparation for the approval, hopefully, fingers crossed, ng inside the waistband carry sa Pilipinas, sinishare ko na experience ko dahil nagpalit ako ng carry pistol. So, ayan tayo. 4 o'clock position. So, nagustuhan niyo ang video na to, please click like and subscribe. And thanks for watching. Bye!